Hindi niya maiwasang ngumiti nang unang masalayan sa kanyang paggising ang mukha ng lalaking labis niyang minamahal. Mahimbing patong natutulog habang yakap-yakap siya nito. Tumingin siya saglit sa orasan at pasado 10:00 na pala ng umaga. Dahan-dahan niyang pinalis ang kamay nito na nakayupos sa kanya at maingat na bumangon. Kumuha siya ng tuwalya at nagtungo sa banyo upang mag-shower. Pagkaraan ng 15 minutes, lumabas na siya at nakatapis lamang ng tuwalya. Sinulyapan niya ang lalaki at natutulog pa rin ito. Habang nagbibihis siya, biglang tumunog ang cellphone nito kaya nagising to at dali-daling kinuha ang cellphone na inilagay sa ibabaw ng bedside table. Yes, bro. What? Oh God, nasan siya ngayon, bro? Narinig niyang sabi nito. Biglang sumeryoso ang mukha ni Lucas kaya nag-alala siya kung sinong kausap ito sa cellphone. Babe, ano yon? Tanong niya nang matapos na itong makipag-usap. Si Amir, nasa ospital daw si mommy. Bigla tong hinimatay kahapon at ang finding, severe iron deficiency anemia. Oh my God, kamusta na raw ang mommy mo, babe? She needs blood transfusion. Kinulang ng supply ang blood tank ng type AB kaya kailangan kong lumuwas ng Maynila kasi pareho kami ng type ng dugo ni mommy. Nag-aalala lang sabi nito. At kahit sabihin pa namang hindi maayos ang relasyon nilang mag-ina, pero mommy niya pa rin ito. Babe, ano? Ibubok ba kita ngayon ng ticket sa eroplano? Tanong niya. Yes, babe, please. Wika nito at agad nang pumasok ng banyo. Dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang cellphone at naghanap ng airline website. Buti na lang at nakabook agad siya ng flight papuntang Maynila. Nag-aalala din naman siya para kay Madam Lauren. Di man naging maayos ang pagtrato nito sa kanya noon, ngunit nanay pa rin ito ng lalaking mahal niya. Saka napatawad na rin niya ito sa mga masasakit na sinabi nito noon sa kanya. Hindi rin naman kasi siya nagtatanim ng galit o hinanakit sa kanyang puso. Pagkaraan ilang sandali, lumabas na si Lucas ng banyo at nagmamadaling nagbihis. Babe, mamayang tanghali ang flight mo, may oras pa naman. Kakain muna tayo, ha? Sabi niya. Thank you, babe. Tumayo siya at niyakap niya sa likuran ng lalaki. Nakita kasi niyang namumula ang mga mata nito. It's okay, babe. Magiging maayos din ang kalagayan ng mommy mo. Tayo na at bababa tayo para mag-breakfast. Kumakalam na rin ang sikmura ko eh. Nagugutom na yata si baby, nakangiti niyang sabi. Bahagyang umiti si Lucas at tinaplos nito ang tiyan niya. Hi baby, pasensya ka na ha. Hindi talaga nawawalan ng problema si daddy eh. I love you anak. Can't wait to see you. Sabi nito at kinintilan ng halik ng labi ang kanyang tiyan. Pagkatapos ay lumabas na parang gusto niyang magtungo sa unang palapag kung saan naroon ang restaurant ng hotel. Habang sumusubo siya ng pagkain, bigla siyang nakaramdam ng pagsuka. Babe, okay ka lang ba? Tanong ni Lucas sa kanya. Okay lang naman ako, Lucas. Sa kasabi ng doktora, normal lang naman daw ang gantong reaksyon sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Kaya huwag kang mag-alala ha. Okay lang ako, aniya. So anong gusto mong kainin? Hindi naman po pwede na walang laman ng tiyan mo. Sabi nito. Okay lang talaga ako, Lucas. Huwag ka na masyadong mag-alala at iinom lang ako ng gatas sa bahay mamaya. Babe, pangako, babalik ako kaagad dito. Gusto kong maidaos ang kasal natin sa lalong madaling panahon. Dito sa probinsya nyo, sabi nito. Tumango lamang siya at ginitian ng lalaki. Okay lang sa kanya kahit kailan sila magpakasal ni Lucas. Kahit abutin pa ng matagal na panahon, nakahanda siyang maghintay para sa lalaking kanyang minamahal. Tayo na, babe, at ihahatid na kita sa inyo nang makapagpaalam na rin ako sa mga magulang mo. Aya nito. Saka ito tumayo at hinawakan ang kanyang kamay. Tinangon lamang niya ito at sabay silang lumabas ng hotel. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa kanilang bahay. Naratnan niya ang kanyang mga magulang at kapatid sa sala na nanonood ng TV. Ate Princess, Kuya Lucas. Masiyang sambit ni Isis nang makapasok na sila sa loob. Magandang umaga po. Magalang na bati ni Lucas saka ito nagmano sa mga magulang niya. Sorry po, Tay, Nay. Hindi po ako magtatagal. Kailangan ko pong bumalik ng Maynila dahil nasa ospital po ang mommy ko at kailangan siyang maabonohan kaagad ng dugo. Seryosong wika ni Lucas. Nabigla naman lahat sa ibinalita niya. Pero okay lang bang mommy mo, anak? Tanong ni Aling Melba. Ang sabi sa akin ni Amir, kailangan daw ng blood transfusion kasi po severe iron deficiency anemia ang sakit niya. Kaya kailangan niya ako ngayon dahil pareho po kami ng type ng dugo namin.
Babalik naman po ako dito agad kapag maayos na pong lahat. Wika ng lalaki. Unahin mo muna ang mommy mo, babe. Huwag mo ako masyadong alalahanin, sabi niya. Mag-ingat ka dito, ha? Wika nito at saka bumalik sa kanya. Ingat din, babe. Sige po, aalis na po ako, sabi nito. Sinamahan niya hanggang sa labas ng gate si Lucas. Ngayon pa lang namimiss niya na ito, ngunit kailangan mo niyang tiisin na mawalay dito ng ilang araw. Nang makarating na si Lucas ng Maynila, agad siyang pumara ng taxi at dumiretso ng St. Luke's Medical Center kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Pagdating niya roon, agad niyang nakita si Amir na nakikipag-usap sa doktor. Bro, tawag nito sa kanya na makita siya. Kamusta ang mommy, bro? Nag-aalalang tanong niya. Naghahanap pa kami ng blood donor, bro. Kaso, ang hirap humanap kasi napaka-rare ng blood type niya. Sagot sa kanya ni Amir. Bumaling siya ng tingin sa doktor na katabi ng kanyang kapatid. Doc, type AB po ako. Pwede po ako mag-donate para sa mommy ko? Sabi niya. Yes, Mr. Mondragon, but we still need to examine you to ensure na walang mangyayaring complications. Sagot nito. Tumango lamang siya pagkatapos sumailalim siya sa laboratory at physical examination. Nang matiyak na wala siyang anumang diferensya, sinagawa kaagad ang pagkuha ng dugo sa kanya. Bro, salamat ha, wika ni Amir. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo kasi hindi mo iniwan dito si mommy. Tugon niya, bro, magpahinga ka muna. Ihati kita sa bahay mo. Mom will be fine, so don't worry, sabi ng kanyang kapatid. Matapos siyang maihatid ni Amir sa mansyon, bumalik na rin to ng ospital. Nang makapasok siya sa loob, agad naman siyang sinalubong ng mga katulong. Sir, magandang hapon po. I'm sure po nabalitaan niyo nang nangyari sa mommy ninyo, wika ni Aling Marta. Opo, manang. Galing po ako ng ospital at kilunan po ako ng dugo para masalinan si mommy. Kailangan ko po munang magpahinga, manang. Kumain po muna kayo, sir. Ihahanda ko muna ang mesa. Wika ng katulong. Saka ito nagtungo sa kusina. Pagkatapos niyang kumain, nagtungo kagad siya sa kwarto at tinawagan si Princess. Hindi rin naman siya mapakali dahil alam niyang masama ang pakiramdam nito nang umalis siya kaninang tanghali. Nang matiyak niyang maayos naman ito, nagpaalam na sila sa isa't isa dahil kailangan na rin niyang magpahinga. Pasado 8:00 na nang magising siya kinaumagahan. Tiningnan niya kagad ang kanyang cellphone at baka may update si Amir tungkol sa kalagayan ng mommy niya. At nang biglang nagring ang telepono niya, agad niya itong sinagot nang malaman niyang galing sa kanyang kapatid ang tawag. Bro, stable na ang kalagayan ni mommy. She is now out of danger. Balita sa kanya ni Amir. He took a sigh of relief after hearing that from his brother. Thanks God, usal niya. Bro, hinanap ka ni mommy. May pag-uusapan daw kayo. Dagdag na sabi nito. Bahagya namang kumunot ang kanyang noo dahil hindi niya maisip kung ano naman ang pag-uusapan nila ng mommy niya. Di naman siguro to tungkol kay Colleen dahil wala naman siyang pakialam sa babaeng yon. O sige bro, pupunta na ako dyan in 30 minutes, tugon niya. Agad siyang pumasok sa banyo at naligo pagkatapos bumaba at nagtungo sa kusina. Hindi pa man siya nagugutom kaya nagkape na lang muna siya. Good morning po, sir, bati ni Aling Marta. Good morning po, manang. Pupunta po ulit ako ng ospital. Gusto raw po makipag-usap ni mommy sa akin? Sabi niya at nagmamadaling lumabas ng bahay. Sakay ng kanyang kotse, binaybay niya ang daan papunta sa St. Luke's Medical Center. Ngunit nanatili pa rin palaisipan sa kanya kung ano ba talaga ang pag-uusapan nila ng mommy niya. Nang makarating siya ng ospital, dumiretso agad siya sa private room na kinaroroonan ng kanyang ina. Mom! Nilapitan niya ito at buong higpit na niyakap. Are you okay, Mom? Tanong niya. Okay na ako, iho. Thank you for saving my life. Maluhaluhang sabi ng kanyang ina. Maiwan ko muna kayo, bro. Wika ni Amir. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa ng mommy niya nang makaalis na ang kanyang kapatid. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Hindi niya naman kasi close ang mommy niya dahil lumaki siya sa poder ng kanyang lola. Hindi rin sila palagi nag-uusap dahil malayo ang loob nito sa kanya. Hanggang si Madam Lorena ang bumasag sa katahimikan. Lucas, iho, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ngunit gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo bilang ina mo.
Gumaralgal ang boses nito habang nagsasalita. Alam mo kasi anak, hindi ko naman naging kasintahan ng daddy mo dahil totoong ang mahal ko yung ama ni Amir. Ngunit pinagsamantahan ako ng ama mo at ikaw ang naging bunga ng kanyang masamang ginawa. Napilitan akong magpakasal sa kanya dahil itatakwil ako ng magulang ko kapag nalaman nilang buntis ako. Lahat ng karangyaan sa buhay binigay sa akin ng daddy mo. Ganun pa man, hindi ko pa rin siya natutunang mahalin. Lalo na sa tuwing makikita kita. Mas lalo ako nagalit sa daddy mo nung pinatay niya ang ama ni Amir at nilayo niya sa akin ang kapatid mo. At dahil sa matinding kong galit sa kanya, ikaw ang aking napagbuntunan. Pagpapaliwanag ng kanyang ina habang pinapahid nito ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Hindi niya akalain na ang taong tinitingala niya ay isa palang mapagsamantala at mamamatay tao. Isang mabait at mabuting ama ang pagkakakilala niya sa daddy niya, kaya hindi niya akalain na may nagawa pala itong malaking kasalanan sa mommy niya. Lucas, anak, patawarin mo ko kung naging malayo ang loob ko sa'yo. Patawarin mo ko kung hindi ako mismong nag-aruga sa'yo. Ngunit sa maniwala ka man o hindi, anak, mahal kita. Mahal kita, anak. Tuluyan ang humagulhol si Madam Lauren. Agad naman niyang inalo ito at niyakap. Mommy, tama na po. Baka kumapano pa po kayo, sabi niya. Lucas, patawarin mo ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon para maging isang mabuting ina sa'yo, sa inyong dalawa ni Amir. Umiyak ito sa kanyang balikat. Mom, sorry po. Hindi ko po alam ang lahat. Di naman po ako nagagalit sa inyo eh. Masama lang ang loob ko. Pero ina ko pa rin po kayo at hindi ko po kayo matitiis, Mommy. Mahal na mahal kita. Tuluyan ang nalaglag ang kanyang mga luha. Napuno ng iyakan ang buong silid dahil sa panibagong revelasyon na kanyang nalaman. Nagkaroon na rin ng kasagutan ang mga tanong sa isip niya. Ang buong akala niya hindi siya totoong anak ng kanyang ina. Ngunit matapos niyang marinig ang katotohanan, mas lalo niyang nauunawaan kung bakit malayo ang loob nito sa kanya. Ngunit alam niya na pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay magiging maayos na rin ang relasyon nilang dalawa at nang makapagsimula na sila ng panibagong bukas. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ina, parang nabunutan siya ng tinik sa puso. Akala niya hindi na darating ang panahong magkakasundo sila ng mommy niya. Worth it naman ang 4 na araw niyang pagbabantay sa ospital dahil mabilis naman itong nakarecover. Salitan silang dalawa ni Amir sa pag-aalaga sa mommy nila, kaya dahil dito mas napalapit ang loob niya sa kanyang kapatid. Bro, tapos ka na ba sa daily rounds mo sa mga pasyente? Tanong niya rito nang makitang nakasuot ng uniforme ang kanyang kapatid. Oo bro, katatapos lang. Kamusta naman ang mommy? Ayon, nakatulog kaya lumabas muna ako, sagot niya. By the way bro, pinuntahan mo na ba si Princess sa probinsya nila? Curious sa tanong ni Amir na makaupo sila sa mahabang upuan sa labas ng private room ng kanyang ina. Yes bro, na-meet ko na rin ang pamilya niya at inalok ko na siya ng kasal. Masayang sabi niya. That's great bro, I'm happy for the two of you, please. Mahalin at alagaan mo siya because she deserves to be happy. May halang lungkot ang boses ng kanyang kapatid. Naiintindihan naman niya ito dahil alam niya mahal pa rin ito si Princess. Bro, sorry ha? Paumanhin niya sabay tapik sa balikat nito. It's okay bro, wala ka namang kasalanan eh. Tsaka ikaw naman ang pinili niya kaya't sino ba naman ako para humadlang sa kaligayahan ninyong dalawa, hindi ba? Salamat bro. Makakaasa kang mamahalin ko at aalagaan si Princess? Ngilitian lamang siya nito pagkatapos sinubukan na nitong ibahin ang topic. Nakausap ko nga pala si Colleen bro at alanganing sabi ni Amir. At ano bro? Tanong niya na bahagyang kumunot pa ang kilay. Narinig niyang huminga na malalim ang kanyang kapatid. Nalaglag ang batang pinagbubuntis niya. Malungkot na sabi nito. Bro, ako pala ang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Bago ko lang din nalaman kung kailan wala na ito. Malungkot ang boses ni Amir. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nabigla siya sa bagong impormasyon lalo na nang malaman niya na si Amir ang ama ng batang pinagbubuntis ni Colleen. Bro, paano? Natigilan siya dahil masyado namang personal ang itatanong sana niya. Paano naging posible bro? Well, may nangyari sa amin nung minsang nakita kami ni Colleen. Kinutsyaba niya kasi ako sa plano niyang paghiwarayin kayo ni Princess.
Natokso kaming pareho kaya nangyari ang hindi inaasahan. Hindi ko rin naman inaakalang magbubunga ang isang beses na may nangyari sa amin. Pagkukwento ng kanyang kapatid. Pero nung time na umurong ka sa kasal ninyong dalawa, sinubukan niyang ipa-abort ang bata hanggang sa nagtagumpay siya na ipalaglag ang sarili naming anak. Malungkot na wika nito. Holy shit! Napakawalang puso talaga ng babaeng yon. Paano niya nagawa yun sa napaka-inosenteng bata? Usal niya. Bro, I'm sorry. Kinalulungkot ko ang nangyari. Aniya at niyakap ang kanyang kapatid. Saglit na naputol ang kanilang pag-uusap nang lumapit sa kanila ang attending hermatologist ni Madam Lauren. Sinabi nito na maaari nang lumabas ang mommy nila bukas ng umaga, ngunit kailangan pa rin ito ng weekly check-up at pag-inom ng iron supplements. Thank you, Doc, Aniya. Ngumiti lang ang doktor saka ito nag-excuse para sa iba pa nitong mga pasyente. Ate, kailan daw babalik dito si Kuya Lucas? Tanong ni Isis isang umaga nang pumasok to sa kwarto nila ni Faye at tumabi sa kanya sa higaan. Ganito talaga lagi ang kanyang kapatid. Bagamat makulit ito, ngunit malambing naman to sa kanya. Baka bukas ng hapon, Isis. Katatapos lang namin mag-usap sa telepono at bukas pa raw ang umaga makakalabas ang mommy niya. Humigpit lalo ang pagyakap ng kanyang kapatid sa kanya. Baka bukas ng hapon. O bakit? Tanong niya. Mamimiss lang kita, ate. Kasi I'm sure naman, pagkatapos ng kasal, doon ka natitira sa bahay ni Kuya Lucas sa Maynila, di ba? Eh di, dalawin niyo ako doon. Gusto mo bang matutong mag-drive? Bigla niyang natanong. Ng kotse, ate? Oo naman, matagal ko ng pangarap yun. Hindi ko pa pala nakwento sa inyo. Marunong na ako mag-drive. At nakabili na rin ako ng kotse. Nakangiti niyang sabi. La, totoo po, ate? Bumalikwas sa higaan si Isis at tumingin ito sa kanya. May kotse ka na, ate? Tinanguan lang niya ito at bahagyang kinurot ang ilong. Wow! Mayaman ka na talaga, ate. Masayang sambit ng kanyang kapatid. Pwede bang akin yung kotse mo, ate? Kapag marunong na ako mag-drive? Wika ni Isis at sadyang kinurap-kurap pa nito ang mga mata para mag-backlit sa kanya. Tawang-tawa naman siya sa reaksyon nito. Oo naman, pero saka na pag 18 ka na para makakuha ka ng lisensya. Mag-enroll ka na lang muna sa driving school. Sabay kayo ng ate Bella mo para may kasama ka. Malaking tugon niya. Opo ate. Yes. Masayang sambit ni Isis at lumundag-lundag pa ito na parang bata. Kaya nahawa na rin siya sa excitement nito. Pagkatapos tumabi ulit to sa kanya at muli siyang niyakap. Thank you ate. Huwag ka nang tumulong dito, princess. Magpahinga ka na lang, sabi ng kanyang ina habang abala to sa pagluluto ng ulam sa kanilang karinderya isang hapon. Naroon din siya at tumutulong sa paghiwa ng mga ricados na kailangan sa pagluluto. Oo nga naman, Mars. Magpahinga ka na lang muna sa kwarto, sabi naman ni Faye na nooy tumutulong din sa nanay niya. Gusto ko rin sanang magkaroon ng karinderya ang nanay ko, seryosong sabi ng kanyang kaibigan. Wala namang problema yan, Mars. Basta. Nakangiti niyang tugon. Aling Melba, ang swerte naman ng anak niyo at nakapangasawa ng binatilyo. Narinig nila ang boses mula sa likuran. Galing yon sa numero nung marites ng kapitbahay nila. Hindi nga niya alam kung paano nalaman nito na ikakasal na siya, kaya wala naman siyang sinabi. Parang naunawaan naman agad ng kanyang ina kaya nagpaliwanag to sa kanya. Sinabi ko anak, kasi nagtatanong nung binigyan ko sila ng pagkain. Sumunod din ang iba pang mga kapitbahay na nakikichismis din. Pinakitunguhan din naman niya to ng maayos at sinasagot niya ang katanungan ng mga ito. Yun bang pumunta rito ng isang araw at binigyan kami ng nanay mo? Saad ng isa pa. Invited ba kami, princess? Tanong na isa pang kapitbahay. Oo naman po, nakangiting tugon niya. Biglang natigilan ang mga naroon nang huminto ang magarang kotse sa tapat ng kanilang bahay. Maya-maya, bumaba ang napakagwapong nilalang sa mata niya. Nakangiti tong nakatingin sa kanya, kaya dali-dali niya tong nilapitan at sinugod ng yakap. Bahala na kung pagtinginan sila ng mga tao. Basta masaya siya sa pagbabalik ni Lucas. Babe, masayang sambit niya. Nasuyo siyang niyakap ng lalaki at pagkatapos giniya niya ito sa kanilang karinderya.
habang ang mga mata ng kanilang kapitbahay ay nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Ang ibang kadalagahan na naroon parang kinikilig pa at nababakas sa mukha ng mga ito ang labis na paghanga sa lalaking kasama niya. Narinig pa niya ang mahihina nitong mga komento. Ang gwapo naman na mapapangasawa ni Princess at mayaman pa. Lihim siyang napangiti sa mga naririnig niya at proud na proud siya sa kanyang fiancé. Pero hindi lamang naman ito gwapo at mayaman, kundi dahil ito talaga ang mahal niya at gusto niyang makasama habang buhay. Hi Lucas! Bati ni Faye. Hello Faye? Tugon nito at saka binalingan nito ang kanyang ina. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon na. Kamusta ang mommy mo? Tanong ni Aling Melba. Okay na po, Nay, sa awa ng Diyos. Tuloy po muna kami sa loob, Nay. Sabi nito saka sila pumasok ng bahay.